Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa ating himpilan, Student Jock Tinay, at si DJ Joey Boy on the line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito ang GV Balita Express. 6 na minuto makalipas ang oras ng alas 7 ng umaga, hatid sa atin ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. At para sa ating headlines, balita. Batas na pagpapababa o pagsususpinde ng excise tax ng langis, nilagdaan na. World Bank, aprobado ang $600 million na programa para paunlarin ang edukasyon ng Pilipinas. DA, itinatag ang Food Security Task Force sa gitna ng energy emergency. At DILG, inatasan ang maagang paghahanda sa turnover ng mga opisyal ng barangay at SK bago ang 2026 halalan. Para sa detalye ng ating balita, batas na pagpapababa o pagsususpende ng excise tax ng langis, nilagdaan na. Ang iba pang detalye hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act No. 12316 na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na suspendihin o pababain ang excise tax sa produktong petrolyo kapag umabot o lumampas na sa $80 kada bariles ang isang buwang average na presyo ng Dubai crude oil sa pandaigdigang merkado. Pinangunahan sa Senado ang pagsusulong ng panukalang batas ni Senador Pia Cayetano na nagsabing mahalagang magkaroon ng mekanismo ang pamahalaan upang mabilis na makatugon sa pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa ilalim ng bagong bata, maaaring pansamantalang bawasan o ipatigil ang pagpapataw ng excise tax sa fuel kung lalampas sa itinakdang presyo ang Dubai crude oil. Gayunpaman, nilinaw na may mahigpit na limitasyon sa panahon ng implementasyon kasama ang otomatikong pagbabalik ng buwis kapag bumaba na muli ang presyo ng langis. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. World Bank, aprobado na ang $600 million na programa para paunlarin ang edukasyon ng Pilipinas. Para sa detalye ng balita, Student Jock Tinay, pasok. GV Balita Aprobado na ng World Bank ang isang $600 million na programa para paunlarin ang edukasyon sa Pilipinas. Sa ilalim ng Plus D program ng DepEd, target nitong maabot ang 21 million learners at higit 777,000 na guro. Layunin ng programa na punan ang mga learning gaps at pagbutihin ang kalidad ng pagtuturo sa bansa. Sa kasalukuyan, mas palalaksin pa umano ang kasanayan sa pagbabasa, pagsulat at matematika ng mga estudyante sa pampublikong paaralan sa Pilipinas. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay sa GV 99.9, Your Good Vibes. At DA, itinatag ang Food Security Task Force sa gitna ng energy emergency. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. formal nang itinatag ng Department of Agriculture ang Food Security Task Force na magbabantay sa supply, presyo at kalakalan ng mga produktong agrikultural sa bansa sa gitna ng kinakaharap na energy emergency. Ayon kay DA Secretary Kiko Chu Laurel Jr., layunin ng task force na magpatupad ng mas maayos at organisadong sistema sa pagsubaybay sa mga pangunahing bilihin upang matiyak ang sapat na supply at matatag na presyo sa merkado. Samantala, bahagi rin umano ng kanilang tungkulin ang pagsubaybay sa supply ng pagkain at pag-angkat ng mga produktong agrikultural upang maiwasan ang kaukulang at mapanatili ang seguridad ng pagkain sa bansa. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes.
At DILG inatasan ang maagang paghahanda sa turnover ng mga opisyal ng barangay at SK bago ang 2026 halalan. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. Inatasan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan sa buong bansa na magsimula na ng maagang paghahanda para sa inventory at turnover ng mga ari-arian at dokumento bago ang halalan sa 2026. Ito ay kasunod ng paglabas ng Memorandum Circular No. 2026-021 ilang buwan bago ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections sa Nobyembre upang matiyak ang maayos na paglipat ng pamamahala sa lokal na pamahalaan. Inatasan ang mga punong barangay na bumuo ng barangay inventory teams na binubuo ng mga opisyal at kinatawan ng komunidad na siyang mga ngasiwa sa pagdodokumento at paglilipat ng mga kagamitan at record ng barangay. Samantala, pinayuhan din ang mga SK chairperson ang maayos na pamamahala at pananagutan sa sektor ng kabataan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. High-value drugs suspects arestado sa buy-bust sa Batangas City. Ang iba pang detalye ng balita hatid sa atin ni Srijak Tinay, pasok. GV Balita Express. Arestado ang dalawang hinihinalang tulak ng ilegal na droga na itinuturing na high-value individuals sa isinagawang buy-bust operation sa Batangas City. Kinilala ang mga suspect sa kanilang mga alias na Von at Andrew na kapwa nasa late 20s at residente ng nasabing barangay. Nasamsam mula sa kanila ang tinatayang 100 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit kumulang 680,000. Kasulukuyan ng nasa kustudiya ng pulisya ang dalawang sospek habang hinihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanila sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Act of 2002. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay sa GV 99.9, Your Good Vibes. At mga natumbang telco poles nagdulot ng power interruption sa Santa Teresita, Batangas. Ang iba pang detalye ng balita. GV Balita Express. Nararanasan ang unscheduled power interruption sa ilang bahagi ng Santa Teresita, Batangas matapos bumagsak ang mga telco poles na tumama sa poste ng kuryente kahapon, Abril 7. Apektado rin ang ilang barangay gaya ng Antipolo at Poblasyon, kasama ang iba pang kalapit na lugar. Sa kasalukuyang patuloy na isinasagawa ng technical team ang pag-aayos sa mga linya upang maibalik agad ang supply ng kuryente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Batangas PNP Director sinibak sa pwesto matapos ang reklamo ng isang babaeng pulis. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, kinumpirma ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP na sinibak na sa pwesto si Batangas Police Provincial Director Police Colonel Marlon Ventura Rufo at kasalukuyang nasa ilalim ng preventive suspension kasunod ng reklamong inihain laban sa kanya. Ayon kay Marantan, ito ay karaniwang proseso ng PNP at isinagawa ang hakbang upang matiyak na nasa patas na kalagayan ang lahat ng panig habang isinasagawa ang investigasyon. Sa kasalukuyan, itinalaga si Police Colonel Meliton Salvadora bilang kapalit ni Rufo bilang bagong Batangas PNP Provincial Director. Kaugnay ito ng personal na pagsasampa ng formal na reklamo ng isang babaeng pulis sa National Police Commission o NAPOLCOM laban kay Rufo. Batay sa sinumpaang salaysay ng nagrereklamo, naganap umano ang ilang insidente mula Pebrero hanggang Marso ngayong taon habang sila ay nasa loob ng police premises at nasa gitna ng kanilang tungkulin. Sa ngayon naman ay wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni Police Colonel Rufo hinggil sa isyong kinaharap nito. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, Your Good Vibes. Mangrove Rehabilitation Program pinalalakas sa San Juan, Batangas. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni Student Jack Tinay. GV Balita Express. Patuloy na pinalalawak ng lokal na pamahalaan ng San Juan, Batangas, katuwang ang Municipal Environment and Natural Resources Office ang mangrove cover sa bayan.
Sa Barangay Poctol, nasa 1,100 punla ng bakawan ang naitanim sa tulong ng iba't ibang ahensya at grupo upang maprotektahan ang baybayin laban sa erosion at mapanatili ang marine ecosystem. Samantala, tiniyak ng tanggapan ang tuloy-tuloy na environmental programs kabilang ang mangrove reforestation upang mabawasan ang epekto ng climate change. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay, si GV 99.9, Your Good Vibes. Konstruksyon ng Rosario District Hospital, formal nang inilunsad. Ang detalye ng balita. GV Balita Express. Formal nang sinimulan ang konstruksyon ng bagong Rosario District Hospital sa Batangas. Kasunod ang isinagawang groundbreaking ceremony na pinangunahan ni Governor Vilma Santos Recto, 4th District Representative Amado Carlos Caloy Bolilla IV at kasama pa ang iba pang lokal na opisyal. Itatayo ang 5 palapag na pasilidad sa Barangay Santa Cruz na inaasahang magsisilbi sa mga residente ng Rosario at mga karatig lugar na may kapasidad na aabot sa 125 hospital beds. Samantala, magkakaroon ito ng mahahalagang pasilidad tulad ng ICU, dialysis center at pinalakas na maternal at emergency services na layong mapabuti at mapalapit ang dekalidad na serbisyong medikal sa publiko sa Batangas. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para sa ating weather update, pag-asa. Patuloy na nagbabala sa mas lalo pang pagtindi ng mainit na panahon. Ang iba pang detalye para sa ating ulat panahon, hatid ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Mga ka-vibes, nagbabala ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na inaasahang magpapatuloy pa rin ang pagtaas ng temperatura sa mga susunod na linggo kung saan posibleng maranasan ang pinakamainit na panahon sa buwan ng Mayo. Ayon sa ahensya, patuloy na umiigting ang init ng panahon na maaaring magdulot ng matagal na tagtuyot at banta sa kalusugan ng publiko. Paliwanag ni weather specialist na si Jomer Eclarino na kasalukuyan umanong nararanasan ng bansa ang mainit at tuyong panahon at inaasahang lalo pa itong titindi pagsapit ng huling bahagi ng Abril hanggang sa rurok nito sa Mayo. Samantala, patuloy na pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa matinding init at ugaliing uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ang mga heat-related illnesses. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para naman sa ating Good Vibes balita, DSWD magbibigay ng cash assistance sa mga tricycle drivers sa buong bansa. Para sa detalye ng ating balita, GV Balita Express. magbibigay ang Department of Social Welfare and Development ng cash assistance sa mga tricycle driver sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Layunin ng programang ito na tulungan ang mga driver sa patuloy na epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ang payout ay magsisimula ngayon, Abril 8 at gaganapin sa mga nakatalagang payout sites sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen, Caraga at Cordillera Administrative Region. Samantala, hinikayat ng DSWD ang mga benepisyaryo na alamin ang eksaktong lugar ng kanilang payout at sundin ang abiso mula sa kani-kanilang DSWD field offices upang maging maayos ang pamamahagi. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong araw, 7:19 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa inyo ng Lipa Medics Medical Center. Manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV Informed, GV Aware, and GV Updated. Ako po si DJ Frankie at kasama natin sa himpilan, Student Jack Tinay and DJ Joey Boy on the line, keeping us GV Informed, GV Aware, and GV Updated. Tutok lamang sa the most influential Good Vibes radio station. This is GV 99.9. Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas.